Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni Kristong Hari, na siya ang Hari natin na dapat nating sundin at sambahin. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Juan. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, winika ni Pilato kay Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Iyan ba ay sinasabi mo sa ganang sarili mo? O sinabi sa iyo ng iba tungkol sa akin?" "Ako ba'y Hudyo?" ang tanong ni Pilato. "Ikaw ay binigay sa akin ng iyong bansa at ang mga punong pare. Ano ba ang nagawa mo?" Tumugon si Jesus, "Hindi sa daigdig na ito ang aking kaharian. Kung ang aking kaharian ay sa daigdig na ito, ipagtatanggol sana ako ng aking mga lingkod upang hindi ako mahulog sa kamay ng mga Hudyo. Datapwat, ang aking kaharian ay hindi sa daigdig na ito." Kaya tunika sa kanya ni Pilato, "Kung gayon, ikaw ba ay hari?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsasabi na ako ay hari. Ito nga ang dahilan kung bakit ipinanganak ako at naparito sa daigdig, upang patunayan ang katotohanan. Sino mang nasa katotohanan ay nakikinig ng aking tinig." Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, ngayon ay pinagdiriwang natin ang huling linggo ng liturgical year, ang kalendaryo ng simbahan. Katunayan ay mayroon tayong 3 cycles sa ating liturgy, Year A, Year B, and Year C. Ngayon ay katapusan ng Year B, kaya ito ay pinagdiriwang natin sa lahat ng katapusan ng ating kalendaryo ng simbahan ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Kristong Hari. At katunayan, ito rin ay symbolism ng simbahan na ang katapusan ng kalendaryo ay katapusan ng daigdig. At dito kung titingnan natin, bakit pinagsabay yung katapusan ng daigdig at yung kapistahan ng Kristong Hari? Ito ay isang pagpapaliwanag sa atin, minamahal ko mga kapatid, na sa katapusan ng daigdig, mawawala ang lahat ng hari ng mundong ito. Subalit mayroong isang hari na mananatili, at ito ay walang iba kundi ang Kristong Hari. At dahil tayo mga Kristiyano, at siya ang ating hari, tayo ay Kristiyano dahil tayo ay tagasunod ni Kristo. Siya ang ating hari. At kung siya ang ating hari, dapat lamang na tayo ay sumamba doon sa ating hari at sumunod sa kanyang kautusan. Pero napakalaking katanungan, minamahal ko mga kapatid. Tayo nga ba ay tapat sa ating Kristong Hari? Sapagkat napakalaking bagay ang magiging consequence ng hindi pagiging matapat sa ating hari. Kung tayo hindi sasamba, tayo hindi susunod sa Kanya, maaring tayo mapahamak sapagkat Siya ang magbibigay sa atin ng tunay na kaligtasan. Kung pagbabalikan natin ang church history, ay makikita natin doon na sa Old Testament ay gumawa ang ating Panginoon ng isang covenant, isang kasunduan. Na sa kasunduan yun ay sinasabi na ako ang Diyos
at ako lamang ay iisang Diyos na inyong sasambahin at paglilingkuran. At bilang kayo ay mga tagasunod ko, kayo naman bilang kapalit, ay bibigyan ko kayo ng kaluwalhatian, bibigyan ko kayo ng kasaganaan, ipagtatanggol ko kayo sa inyong mga kaaway, at ibibigay ko ang lahat ng inyong pangailangan. Sa kasunduang ito, ang ating Panginoon ay naging tapat. Lahat ng kanyang ipinangako ay kanyang ibinigay. Ibinigay niya yung promised land upang doon mamuhay ang kanyang bayang Israel. Ito yung kanyang piniling bayan. At dito nga ibinigay niya ang lahat ng kanyang pangako. Kung may kailangan sila, ibinibigay niya. Kung sila ay nangangailangan ng pagkain, ay pinagkakalob niya ang pagkain ito. Sa mga pagsubok sa kalambuhay, ang ating Panginoon ay laging naroon sa kanila at nagbibigay ng lakas at gabay sa kanila. Kung mayroon silang mga kaaway, ang ating Panginoon ang nagtatanggol sa kanila. Ang ating Panginoon ang nagbibigay sa kanila ng lakas upang malabanan nila ang lahat ng kalang kaaway. Lahat ay ibinigay ng ating Panginoon bilang pagtupad sa kasunduang kanyang ginawa. Subalit ang kanyang bayan, Israel, ang kanyang piling bayan, ay hindi naging tapat sa ating Panginoon. Marami sa kanilang hindi sumunod sa utos ng ating Panginoon. Marami sa kanila ang sumamba sa iba't ibang Diyusan. Ito ay tunay na pagtataksil o pagtatakwil sa ating Panginoon. Gumawa sila ng iba't ibang mga kasalanan. At dahil dito, marami silang mga pagsubok na dinanas at dito sila ay naghirap sapagkat sinasabi nga, lahat ng ating kasalanan, lahat ng hindi natin pagsunod sa ating Panginoon ay mayroong masamang consequence na mangyayari sa atin bilang patunay na tayo ay hindi sumunod sa utos ng ating Panginoon. Gusto ng bayang Israel na magkaroon sila ng hari katulad ng ibang hari ng iba't ibang bansa. Kahit ibinigay ng ating Panginoon sa kanilang hari. Ang unang hari binigay sa kanila ay Saul. Subalit si Saul ay naging ambitious. At dahil dito, kumuha siya ng kanyang kapangyarihan. At ang kanyang kapangyarihan ay ginamit niya sa kasamaan. Pumatay siya ng mga tao, nang-api siya sa mga tao. Ang sumunod na hari na binigay sa kanila ay si Haring David, na noong una ay napakabait niyang hari. Subalit ng malaunan, siya yung mabuso rin sa kanyang kapangyarihan. Siya ay nakiapid, siya ay pumatay, siya ay nangapi ng kanyang kapwa. At yung iba't iba pang sumunod na mga hari, lahat sila ay naging disobedient sa ating Panginoon, sa kanilang hari. Dahil dito, ang bansang Israel ay patuloy na nagsuffer dahil sa kanilang mga ginawang mga kasalanan. Sa ating kapanahunan, minamahal ko mga kapatid, ay ganun din ang nangyayari. Tignan natin ang paligid natin ngayon. Maraming sufferings, maraming paghihirap, maraming pagpatay, may gera, may mga injustices na nangyayari sa ating paligid. Dahil maraming mga leaders ang hindi sumusunod sa utos ng ating Panginoon. Mga leaders na umaasa lamang sa kanilang kapangyarihan. At halos ang ginagawa nila ay yung kanilang sarili ang nagiging hari. Kaya't hindi sumusunod sa kautusan ng tunay na hari ang ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, kahit tayong mga ordinaryong mamamayan, kung minsan ay hindi sumusunod tayo sa kautusan ng ating Panginoon, at dahil dito, yung ating pakikipagkapwa ay nagkakaroon ng masamang panangyayari sapagkat ang naibibigay natin ay hindi yung tunay na aral ng ating Panginoon. May mga batas na mga bansa na makikita natin na ito ay against doon sa kautusan ng ating Panginoon. Halimbawa, yung mga batas sa marriage, sa iba't ibang mga sakramento, ay binabago nila. At kung titignan natin,
Ang lahat ng ito ay against doon sa aral ng ating Panginoon. Kaya sa mga bagay na ito, marami ang nagdurusa. Marami ang hindi nagkakaroon ng ganap na buhay at kaligayahan sapagkat wala doon ang biyaya ng ating Panginoon. Sinasabi nga ni San Pablo sa Romans chapter 6 verse 16 na ang pagsuway sa kautusan ng ating Panginoon ay napakalaking kasalanan. At ang bawat kasalanan ay nauuwi sa kamatayan. Kaya dito tayo nagkukulang. At dahil dito, marami ang nagkakaroon na makapagsubok, may hirap na pagsubok. At ganun din ng kahirapan sa kanilang buhay. Minamahal ko mga kapatid, sa linggong ito pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Kristong Hari. Napakinggan natin sa banal na ebanghelyo ngayon. Tinanong ni Pilato ang ating Panginoon, ikaw ba ay hari? At ang sagot ng ating Panginoon, ikaw na ang nagsabi na ako ay hari. Ito nga ang dahilan kung bakit ako'y sinilang, kung bakit ako'y pumarito sa daigdig na ito, upang magdala ng katotohanan at ang lahat ng sumusunod sa katotohanan ay nakikinig sa aking tinig. Minamahal ko mga kapatid, ang katotohanan dala ng ating Panginoon. Una sa lahat, siya ay Diyos. Siya ay hari. At kung siya ang hari natin, dapat lamang natin na siya ang dapat nating sundin. Siya ang dapat nating sambahin bilang isang hari, bilang isang Diyos. Ang katotohanan dala niya sa atin ay yung lahat ng aral ay binigay niya sa atin. Lahat ng halimbawa na pinakita niya sa atin. Lalong-lalo na yung katotohanan, yung kautusan ng pagmamahal, paglilingkod sa ating kapwa. Ito ang tunay na katotohanan na ipinakita ng ating Panginoon at patuloy niyang ibinibigay sa atin. Sapagkat ito ang pinakasentro ng kanyang aral sa atin. Patuloy na mangyayari ang lahat ng ito sa daigdig ng kahirapan, ng pagpatay, pang-aapi sa kapwa. Kung ang katotohanan ito ng pagmamahal ay hindi natin isa sa buhay. Kung ang lahat ng katotohanan ito ay hindi natin ilalagay sa batas at ang nasusunod ay yung pag-iisip, yung batas ng tao na ang iniisip ay pansariling kapakanan at hindi kapakanan ng lahat na siyang dulot ng katotohanan at aral ng ating Panginoon. Kaya sana minamahal ko mga kapatid, ang kapistahang ito ay nagpapaalaala sa atin na si Kristo nga ang tunay na hari. At ito nagpapaalaala rin sa atin na kung tayo napapalayo sa haring ito, bumalik tayo sa Kanya. Sambahin natin Siya. Sundin natin ang Kanyang kautusan. Ang nais natin ay masagana at mapayapang pamumuhay. Ito ay makakamtan lamang natin kung si Kristo ay nasa atin. Kung yung hari natin ay patuloy na gagabay sa atin. Yung pangako niya pasimula pa nung una na tayo bibigyan niya ng kasaganaan, ay magkakaroon tayo kasaganaan, kaligayahan at kaligtasan ay makakamtan natin kung patuloy tayong sasamba kay Kristong Hari, kung patuloy nating susundin ang Kanyang kautusan. Dito lang magkakaroon ng tunay na halaga, tunay na kahulugan ng ating pagdiriwang ngayon ng Kristong Hari. Kung tayo bilang mga tagusunod, dahil tayo mga Kristiyano, ay patuloy na susunod sa utos ng ating Panginoon. Para ho dito sa Sydney ay mayroon pa rin akong announcement after the blessing. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Minamahal ko mga kapatid, tayong lahat ay naghahangad ng tunay na kaligtasan at kaligayahan. Si Kristong Hari ang binigay nito sa atin. Patuloy tayong umasa sa Kanya. Patuloy tayong sumamba sa Kanya. At ito'y makakamtan natin. At naway pagpalain kayo ng makapangyarihan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kumain tayo ng bayama.
Salamat sa Diyos.